infrastructure projects na naapektuhan ng bagyong Uwan at sa update sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta, iniulat pagpapalakas ng coconut farming industry sa Aurora, tinalakay sa detalye ni Lynn Robles. Sa ika-21 regular session ng 16th Sangguniang Panlalawigan noong November 25, 2025, nagbigay ulat ang PEO at PSWDO bilang tugon sa pahayag ni Board Member Jennifer A. Aranya hinggil sa pinsalang dulot ng Bagyong Uwan at sa relief operations para sa mga apektadong pamilya. Iniulat ng PEO na umabot sa 58 milyon ang pinsala sa 10 government structures, kung saan 3 milyon mula sa QRF ng lalawigan ang agad inilaan para sa pagsasaayos, habang nangako ang DOH Central Luzon ng 63 milyon para sa rehabilitasyon ng Kasiguran District Hospital. Hiniling din ni Bocal Pedro Ong Jr. ang updated report ng mga infrastrukturang nasira ng Bagyong Pepito. Samantala, iniulat ng PSWDO na nakapamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng 72,285 DSWD family food packs, 751 sako ng bigas at inaasahang darating ang 2.7 milyon halaga ng canned goods para sa repacking. Nakatakdang ilaan ang 8 milyon mula sa QRF para sa mga kabahayan na partially at totally damaged na hindi saklaw ng DSWD. Nagpahayag naman si Bocal Mariano Tangson ng panawagan na paigtingin ang programang susuporta sa humihinang coconut farming industry sa lalawigan at hikayatin ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Coconut Authority upang mapakinabangan ang Coco Levy Fund. Malawak itong sinuportahan ng buong kapulungan. Pumasa rin sa ikatlo at pinang na pagbasa ang ordinansang magtatatag ng Indigenous Peoples Desk sa Aurora Memorial Hospital at District Hospitals. Pinagtibay din ang resolusyong humihiling sa DPWH na magtayo ng angkop na tulay sa bahagi ng Pinamakan River sa Kasiguran. Patuloy na tinututukan ng 16th Sangguniang Panlalawigan ang mga isyu ng lalawigan at ang pagbuo ng mga pulisiya para sa kapakanan ng mamamayan ng Aurora. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.